Guys, share ko lang tong ginagawa ko para magkaroon kayo ng idea regarding sa battery equalizer or battery balancer. Meron akong e-bike dito, bago lang ito, wala pang 300 kilometers yung tinatakbo. Pangatlong charge niya pa lang ito simula nung nabili ko. Merong itong 6 na battery na graphene type, Yadeya brand kasi ito, 38 amp hour, 72 volts. Now kinakargahan ko ito ng 8 oras. Meron akong timer, so around less than 4 hours na lang siguro ito. Nag-start ito ng 72.1 volts. Tapos merong current na dumadaloy na 5.88 amps. Yung charger kasi is rated ng 6 amps. Yung sa EMC, di ko lang sure kung ilan, pero kung let's say 4 amps yun, nasa 3.88 lang yun. Karaniwan di naman talaga eksakto. So right now, dahil nga halos nakaka-4 na oras na siyang charge, nasa 4.81 na lang. Pero nag-start to around 5.80 something. Habang malapit na ma-full charge yung battery, pababa ng pababa itong amperes yung current. So pag napuno na yung battery, or kahit matagal na nakasaksak, very minimal na lang yung amps or yung current na ipinapasok para ma-full charge. Kaya hindi basta-basta lolobo yung mga battery nyo, unless na lang kung may problem talaga yung battery ninyo. Okay. Ngayon, regarding naman, sabi ko nga sa inyo, pangatlong charge pa lang ito simula nung nabili ko. Halos 1 charge siya for 1 week. So i-check natin yung voltage. Ipapakita ko sa inyo kung bakit kailangan ng battery equalizer nito. Ayan, tingnan nyo yung reading ng voltmeter natin. Ang gamit kong voltmeter is Unity, pati itong clamp meter para talagang malapit sa katotohanan. 4.73 ang voltage ng unang baterya. Ito yung main negative. Main negative ito 4.73. Ang sumunod na battery is 4.43. Ang laki ng diferensya. Next is 4.46. Medyo malapit-lapit. Okay pa yan. Next is 14.46. Okay. Dito tayo sa loob. $14.45. 14.50. Itong huli, ito na yung main positive. So nagkakaroon ng issue karaniwan both ends or isa sa dulo. So ito yung merong mataas 14.73. Ngayon pag tumatagal na ito or nakakailang charge na siya, ito ang unang masisira diyan, ang unang bibigay. Ang total voltage nito for now is 87.09. Anytime soon mafu-full charge na ito. So yun ang kahalagahan ng pag-i-install ng battery equalizer, para pare-parehas yung voltage niya during charging and discharging. Doon lang kasi nagkakaroon ng malaking gap yung bawat battery.
Kaya kayo, pag nagpapalit kayo ng battery, usually, isa lang ang may problema dyan. Karaniwan dyan is either sa main negative or sa main positive. Kasi naka-series po yan eh. So, isa lang dyan na may problema. Yung iba dyan, pwede nyo pa magamit. Sa ibang, pwede nyo gamitin sa solar, pwede nyo pagganahin na backup battery para kung sakaling brownout, pwedeng doon nyo gamitin. Ngayon, dahil ito ay 72 volts, meron din tayo pang 60 volts. Ito naman yung galing sa may e-bike ko dati, sa ERV-S2. In-upgrade ko kasi yun, ginawa kong 60 volts. So, nilagyan ko rin siya ng battery equalizer. So, balak ko, ito ay ikabit sa EMC Golf 2 pag dumating. And then later on, din siguro, magpapalit din ako ng lithium. Sandali lang din ko siguro magagamit ito. Nasa around 2,000 din yata ito mahigit. And then more on solar din ako. Ito katatapos ko lang din to i-install. Sa parents ko ito eh, pero ako ang nag-provide ng mga gamit. 3.5 kilowatt yan or 3,500 watts ang load capacity na kaya. Pwede na dyan yung aircon, washing machine, rice cooker, plancha, lahat ng ilaw ng bahay, kayang-kaya na yan. So, meron tayong dalawang 25.6 volts na nakaparallel, 100 amp hour ang capacity. So, ito sa parents ko to kasi yung internet ko saka yung CCTV dito naka-install, so kailangan ko ng backup power. And at the same time, nakakatipid na rin ng kuryente yan. Kasi halos hindi na sila gumagamit ng Meralco eh. Diyan na kinukuha lahat yung power nila. Umaabot siya hanggang kinabukasan. And then mag-charge na ulit habang may araw. So, yun lang po, no? Wala pa rin yung EMC Golf 2 natin, pero tumawag na yung branch. So, pagkarating nun, gagawa tayo ng mga tutorial. Yung mga yan, sa may tracking business kasi kami. Ayan, meron kaming ginagamit yan na ELF. Itong H1, tapos meron pang L300 dun sa may dulo. Lahat yan, ako ang nagme-maintenance. Sa gulay po kasi yung business namin. Family business kasi ito. Yan, baka kailangan nyo ng vegetable na nagrarasyon po kami. So yun lang po, no? Pagdating ng ano natin, magbibigay tayo ng idea. So yun lang po. Thank you sa panonood.